Yeah, hello. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Jade Citizen and today, pag-aaralan natin ang join server. Well, di natin siya pag-aaralan. Tuturo sa inyo kung paano mag-join server or mag-join ng mga client server sa domain server. So, ang mga gagamitin natin para dito ay ang Windows Server 2008 R2. Yun yung magiging domain server natin, yung pinaka main, yung parang yun yung pagko-connectan nung dalawang i-join natin na server, which is the first one is yung Windows XP Professional, yung ginamit ko. Depende sa inyo kung ano gagamitin niyo. And yung all-time favorite nating Windows is yung Windows 7 Ultimate. Okay. So, simulan na natin. Napaligoy-ligoy pa. Punta agad tayo sa Windows XP. Okay. Unang-una sa lahat, dapat na-install nyo na yung Windows XP and then yung Windows Server 2008 and na-configure nyo na rin yung Windows Server 2008. Kung hindi nyo pa na-configure yon, pwede kayong mag-search kung paano or pwede nyo panoorin yung video ko. Baka maglagay ako sa description. Kung wala, punta lang kayo sa channel ko and hanapin nyo lang ang configuration ng server ng Windows 2008 doon. Okay. So, dito makikita natin na dalawa yung naka-open kong OS. First is yung client OS or yung Windows Professional, Windows XP Professional. Then yung server. So, dito sa server, meron tayong domain. Yan nakalagay. Ang example para sa akin is yung jade.itos220.com. So, punta na tayo sa Windows XP. Click natin yung start. And then right click natin yung my computer and then yung properties. Testing natin kung na-connect, kung pwede ba natin siyang i-connect agad. Yan, i-change lang natin yung computer name. Kahit ano yan, pwede nyo hindi palitan. I-test lang naman natin siya. So ilalagay ko yung domain ng server. Tinest natin siya. Okay, so nag-error. That means na may kailangan pa tayong palitan sa networking. Okay, so hindi yun gumana. Ang gagawin natin is pupuntahan lang natin yung connection and sharing bed. Punta tayo sa control panel and then network and internet and network connections and then right click natin tong local area connection, then properties. Sa pinakababa yung internet protocol. Use the following IP address. So, maglalagay lang tayo ng IP address nung client OS natin. Pati yung subnet mask. Yung subnet mask automatic na yan. Ito yung nilagay ko. Example lang to. And then yung default gateway natin. Ay, ito. Pwede natin i-check yung sa Windows Server natin. Pagbasehan. And then yung ito, napaka-importante. Keep in mind. Yung sa use the following DNS server address, yung preferred DNS server natin, dahil i-connect na natin siya sa server natin or sa Windows server natin, Windows Server 2008, kailangan natin ilagay yung IP address ng Windows server na yon doon sa preferred DNS server na ng Windows XP. Now this goes with Windows 7 also. Okay, sa alternate DNS server, kung meron pa kayong ibang server, pwede doon. Hindi ko pa na-try dahil primary lang yung gagawin natin dito. And let's click okay na lang. Okay, then close natin tong window na to. And maglo-loading siya. Nakikita nyo connected firewall. Balik na tayo. Pwede natin ulit i-check sa my computer. And once na lumabas to, it's all good. You're good to go. I-login nyo lang yung account
nung Windows Server 2008 nyo. Para sa akin, hindi ko napalitan yung username, so administrator. And then yung password na ginagamit nyo para makapag-login sa Windows Server 2008 nyo. And ayan, welcome. Welcome daw. Welcome to the domain. Computer name changes. Okay. Kusan natin to. And ayan. Nakakonect na tayo sa Windows Server gamit yung Windows XP Professional. So, next one is, gawin naman natin siya sa Windows 7. So, dito makikita natin, again, open pa rin yung Windows Server natin. And then, open naman natin ngayon is yung Windows 7. Open yung Windows Server and then open naman natin yung Windows 7. Ngayon. Again, do the same thing. Check natin sa properties. Nalagay ko na pala, sorry. So, ayan, nalagay ko na. Kasi nga, alam naman natin kung ano mangyayari dun. And then, yun, at the same with the XP, yung preferred DNS natin is still the server. Okay. And then, let us check now kung gagana. Okay, so nag-Windows security siya. Again, ilalagay lang natin yung administrator ng server sa client. And welcome to the domain. So technically, yun lang para sa dalawa. So after nun mangyari sa Windows 7, and magre-request siya mag-restart, and i-click mo lang restart, then you're good to go. All set ka na doon. So tingnan naman natin yung proof kung konektado ba talaga yung dalawang client natin. So para ma-check yun, pupunta ka lang sa start, Active Directory, users and computers. Then click mo yung domain, tapos punta ka sa computers sa ilalim ng built-in, and there you go, makita natin yung Jade PC, yun yung Windows 7, and then the Jade Windows XP, yun yung para sa Windows XP. That is all, everyone. Thank you for watching. I'll see you next time.